Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Pakitingnan po ang mata ng ating mga katabi. Nangangalumata na ba? Kulang pa rin ba sa tulog? Inaantok pa ba? Ang ayokong, ang hindi ko imumungkahing malaman ninyo ay yung nakapag-toothbrush na ba? Ikapitong simbang gabi na po natin. At sana po, hindi tayo unti-unting napapagod. Kabaligtaran po sana. Habang natatapos ang simbang gabi, dapat lalo tayong sumisigla. Dahil ang pinagdiriwang po natin, hindi naman simbang gabi. Ang pinagdiriwang natin, pagsilang ng Panginoon sa Kapaskuhan. Kaya habang lumalapit yung birthday ni Jesus, dapat lalo tayo naging excited. Di ba? Kahit nauubos na yung budget natin, nadadumami na natin, ang dami na nating gastos, ay lalo dapat tayong sumisigla. Ayan. Kaya pakibati nga yung inyong mga kapat-katabi, magandang morning sa iyo. Magandang morning. Ayan. May nagsabi, Father, pwede ba magmisa ka na lang ng maganda, wag ka nang mahaluan ng politika? Gano'n, ano? Ang katotohanan po niyan, nakasaksi na ako ng ganyan, ano? Doon pare, nagsimulang magsalita tungkol sa politika, may isang tumayo. Ayan. 2, may isa pa. No? Ayaw nila na ang simbahan ay magsasalita tungkol sa politika. Ayaw nila nun. No? May ganun po talaga. Pero ano ba ang politika? Ang politika po hindi tungkol sa kapangyarihan. Nung ayaw namin mga pare, ayaw maging mayor. May magaling talaga sa pamamahala ng tao.
Wala akong interes sa kapangyarihan diyan. Ano po? Interest diyan. Gusto ko yung maglingkod sa Panginoon sa gusto niyang pamamaraan na, na gusto po niya. No? Ang politika is not just about being in the limelight, fame, power. Politika ay tungkol sa tao. Sa pamamahala ng isang bayan, ng mga tao, upang magkaroon sila ng maayos, makatarungan, maunlad at mapayapang pamumuhay. That's politics. At kapag pinag-usapan po natin ang isang lipunan na maayos, mapayapa, maunlad, makatarungan, ay kasama po dyan ang salita ng Diyos. Kasama po dyan ang mga itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Pero lang, kung talagang ayaw mong ipasok si Jesus sa buhay ng politika o sa buhay mo sa labas ng simbahan. Pero alam naman po natin, ang buhay po natin, sa anumang larangan na mayroon tayo, nais natin ang ating Poong Jesus Nazareno ay naroroon sa kalagitnaan nito. Amen? Gusto natin ng maayos, makatarungan na pamumuhay, isama natin si Jesus sa buhay natin sa labas ng simbahan. Kaya nga po, ang pinaka-problema, ugat po ng ating problema, ay yung sinasabi natin na ihiwalay nga natin yung relihiyon sa politika. Pag sinabi niyo po yung, parang sinasabi ninyo na wag nating lagyan ng moralidad ang ating negosyo, ang pamamahala sa bayan, ang pangangasiwa sa kaban ng bayan. Pag sinabi niyong ihiwalay natin ang ating relihiyon o simbahan sa politika, parang sinasabi niyo na wag nating tignan, wag nating tulungan yung mga mahihirap. Wala na tayong social services sa simbahan. Diyan lang kayo sa loob. Hindi ko po alam kung ikatutuwa po rin natin yan. Diba? Because politics is not just about power and position, it's about real lives of people. Yan ang totoong politika. At alam niyo kung ano sabi ng simbahan? Kapag ang politika daw ay naisagawa ng tama, maayos, ito ay nagsisilbing marangal na uri ng kawanggawa. It's a noble form of charity. The church even affirms ang pagiging lingkod bayan. Now, bakit tayo napunta sa usapin na ito? Tingnan po natin yung Ebanghelyo. Tingnan natin yung maraming mga sinasabi mula lumang tipan hanggang bagong tipan. From the Old Testament to New Testament. Tingnan niyo po yung mga sinasabi ng mga pinili ng Diyos. Kasama na yung sa ating pagbasa ngayon na isang deklarasyon ng ating mahal na Birheng Maria. Na sinasabi ng ating mahal na Birheng Maria, siya ay nagpupunyagi, siya ay nagdiriwang dahil nilingap ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Ang panalangin ng mahal na Birheng Maria ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos dahil nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi simbahan, ha? Ang kanyang bayan. Hindi ang templo, ang kanyang bayan. Ang tao, ang lahat-lahat, ano pa man ang relihiyon mo. Yun ang pagpupunyagi ng bahal na Birheng Maria na sinasabi niya kahit yung mga mahihirap, the lowly, itong mabababa, itinataas ng Diyos. Kaya po, kung sasabihin niyo, wag nating pag-usapan sa simbahan ang politika, you are just saying na wala na tayong pag-asa. Alam natin, ang Diyos ang siyang makakasolve ng ating problema. Alam natin, ang moralidad, ang sinisigaw natin sa mga kalsada, moralidad, pagiging tapat, pagiging responsable sa pangangasiwa, sa hindi pagiging ganid o sakim, yun ang sinisigaw natin sa mga kalsada. Hindi po ba yan mismo ang itinuturo natin sa loob ng simbahan? Hindi ba mismong si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa sa pagiging makatarungan at nagmamalasakit sa mahihirap?
Siya pa ang nagsabi na kung ano ang ginawa mo sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Kaya kung pwede po ba, no? Ayusin po natin ang ating isip. Huwag tayo magsasalita na hindi natin naiintindihan. Separation of church and state. Nakita mo lang sa Facebook yun eh. Narinig mo lang yun sa isang vlog. Ikaw rin yun na sinasabi. Hindi mo naman naiintindihan. Di ba? Yun po ang nagiging ugat ng problema natin. Inihihiwalay natin ang Diyos sa totoong nangyayari, sa totoong kwento ng buhay ng bayan, ng tao. Hindi po. Sa katunayan, ang ating pinagsasaluhan sa loob ng simbahan, yung ating pagninilay, yung ating pagdarasal, yung pagpupumilit at pagsusumikap nating mapalapit sa Jesus Nazareno, yan po ang tamang daan, yan ang tamang pamamaraan para paglabas natin ng pintuan ng simbahan, magiging mapagkawang-gawa tayo, patas at makatarungan tayo, hindi tayo magiging ganid, magiging mapagbigay tayo, tayo ay magiging maawain, mapaglingkod. Yun naman ang punto ron eh. Tama po. Para saan ba yung ating ginagawa rito? This is not just for personal use. Christian life, ang pananampalataya is personal, but it is not private. There's the big difference between personal and private. Our faith, yung devotion natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, very personal sa atin yan. Ipinamana pa sa akin yan ng lolo't lola ko. But it is never meant to be private. Pwede nakakulong yan. It is meant to be public. Dapat makakaapekto sa uri ng pakikitungo natin sa ating kapwa. Makakaapekto yan kung paano tayo nagtatrabaho sa opisina. Makakaapekto yan kung paano kayo mag-ugnayan sa mga magkakapitbahay. Kung paano mo itrato kapitbahay mo. Dapat yan makakaapekto kung paano mo pinapakiharapan yung mga taong nasa sasalubong mo sa inyong iskinita. Yan po. That's actually kung papaano. Amen? Malinaw po ba sa atin ito? Minsan yung sinisigaw natin ay hindi natin naiintindihan. Kung saan-saan natin pinupulot. Hindi mo naman naiintindihan. Our Christian faith, ang ating pananampalataya, ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, yes, it may be very personal to you. It has a very deep history sa buhay mo. But it is not meant to be private. Kailangan isabuhay mo yan. Isabuhay mo yung sa trabaho. Isabuhay mo yan kung paano ka pipili ng kandidato mo. Isabuhay mo yan kung paano pangangasiwaan ang ipinagkatiwala sa iyo. Isabuhay mo yan kung paano ka makitungo sa kapitbahay. Isabuhay mo yan kung paano mo tinitignan yung mga mahihirap. Paano mo sila tinatrato. Paano ka nakikipag-usap dun sa mga batang lansangan. Dapat maging public yan. It should affect your public life. Amen? Yan po. Kaya kung titingnan natin sa Pilipinas, 85% Christians. Pero ang laging nakakalungkot, tayo ang nangunguna pagdating sa corruption. Tayo nangunguna pagdating sa poverty index. Maraming mahirap. Kaya ito isang malaking kabalantunaan. It's a big irony. Bakit ganoon? Bakit marami namang sumusunod sa Ebanghelyo, sa katuruan ni Jesus tungkol sa pagtulong, pagdamay, pakikiisa, pagiging magkakapatid, pagtataguyod sa mahihirap. Pero sa kabilang banda, paglabas ng simbahan, nakita mo naman, opposite, kabaliktaran ng nangyayari. Anong dahilan? Kasi tayo rin na may problema mga Katoliko. Dahil ang akala po natin, ang ating pananampalataya, dito lang sa 4 na sulok ng simbahan. Alam niyo kung paano niyo malalaman kung gaano ang inyong pagiging deboto, kung gaano kalalim at katotoo ang iyong debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno? Alam niyo kung paano niyo malalaman? Napakadali po. Tingnan niyo po ang sarili niyo paglabas ng simbahan. Tingnan niyo po. Suriin, siyasatin po natin ang uri ng buhay na meron tayo paglabas ng pintuan ng simbahan. Yan ang magsasabi sa atin
kung anong uri ng debosyon, kung anong uri ng deboto ka, kung anong uri ng pananampalataya meron ka. Huwag dito sa loob ng simbahan. Dahil dito, walang problema tayo. Paglabas, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, hindi po siya namatay para lahat tayo ay hindi siya namatay para lahat tayo ay magdasal on our knees. No? Hindi po. Namatay ang Panginoon para tayo ay makitungo sa ating kapwa kapag tayo ay nakatayo. When we are standing. Namatay ang Panginoon not for us to be on our knees always, but for us when we are standing, kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa. Paano natin hinaharap ang lipunan. Paano natin itinataguyod ang kapakanan ng mas mahihina at mas mahihirap. Yan. Doon namatay ang Panginoon. Para doon sa mga maling nangyayari sa buhay ng tao, sa kasakiman, pagmamalabis, pananakit, panloloko, pagsisinungaling, sa iba't ibang uri ng kasalanan mayroon tayo. Yun nga lang minsan, yung kasalanan iyon nangyayari pag nasa labas na tayo ng simbahan. Pag nasa loob tayo ng simbahan, talagang tinatagukan natin ang at sarili, Lord, mahal na po nga si Sereno, patawad po. Nasaktan ko yung kapitbahay ko, minura ko siya. Tayo sa simbahan. Walang problema pag nandito talagang kukonsensyahin ka talaga ng Panginoon Pero paglabas, yan ang magsasabi. Doon namatay ang Panginoon. He offered His life para sa buhay natin sa labas ng simbahan ay tunay na sasalamin